Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan! Ano ka? Paro-paro. So, hello guys! What's up? Kamusta naman ang iyong traveling this week? Sakto lang. Ito pagod pa din. So, Lata pa rin. lata pa din. Is may mic mo nakahiga na yan, mahina sound mo dyan. And, ayun. Wala. Talagang I'm over feelings. Charing. Nabasa. Wala akong masabi. Ang saya. Ang daming Kaganapan. kaganapan at kasiyahan din naman na nangyari sa Korea. Para sa mga hindi nakakaalam, galing kasi akong Korea. And I'm feeling a little bit, hindi naman under the weather. I'm feeling good naman kasi yung body clock kasi namin ngayon hindi nagkakatagpo. Mm-mm. So, oras na ng tulog ko actually ngayon, 5:45 a.m. Mm-mm. And kailangan ko siyang i-adjust para magkasabay kami at hindi lumaki ang kuryente ng aircon. Mm-mm. Nakasabay sa body clock ni Carrie. Ni Carrie. Sa gamot ni Carrie. Pero we're not talking about that anymore. I will not. Okay. Because that's in the past. Ang sakit ng singaw ko pa. Okay, go. So, pag-usapan lang natin ngayon, dahil gusto nating maalala ng mga tao kung papaano manalig muli. Ay. Ganda yan. Maging mapanalig, mapagmatsyag, at mapangahas. Ito si Kuya Kim. Yun ba yun? Wala namang manalig doon, pero joke lang. So, yun na nga, yung faith. So, ang topic natin today is faith over feelings. Paano natin di-distinguish yung faith sa feelings? Sa feelings. Perfect. Okay. Start na tayo. Unang tanong ko naman sa'yo is, naranasan mo na ba yung nagdadasal ka pero parang walang sagot? Oo naman. Kakatakot pag sumagot yun ang Diyos. Sabi, nak, Sabihin, Oras tigilan mo na." mo na yan. Tigilan mo na yan at bukas ay oras mo na. Hindi, oo naman. Siyempre, every time naman kasi na nagdadasal tayo, wala naman talagang sagot, di ba? Mm-mm. Pero, dun matetest yung faith natin, how strong our faith is, na kahit wala siyang sagot, meron tayong pininiwalaan na everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's... Ikaw? Okay. Feeling ko, sumasagot siya, pero hindi kasi literal yung sagot. Yeah. Halimbawa, humingi ka ng peace, ay ibibigay sa'yo gulo, chaos, para ma-realize mo na yung peace na hinahanap mo is hindi sa keme, kundi nasa loob mo lang. Parang ganun. Tapos bibigyan ka niya ng mga circumstances na parang doon mo matatagpuan yung hinahanap mo without you realizing it. Tapos marirealize mo na lang na, ito pala yung pinag-pray ko before. Tama. Hindi siya literal. Mm-mm. Tapos parang it's more of giving you lessons more than sinusubo sa'yo yung, gusto mong peace, okay, bigyan kitang peace. Mm-mm. Parang it's more of paano mo ma-overcome yung chaos inside you or around you para matutunan mo kung ano yung peace. Mm-mm. Galing, oo. At saka, hindi naman kasi pwedeng ibigay din sa'yo na parang, gusto mo ng peace, bibigay ka agad. Hindi mo na matututunan yung ibang lessons para ma-maintain mo yung peace na yon sa long term. Makukuha mo lang siya saglit, pero hindi mo siya ma-maintain, kumbaga. Kailangan ituro sa'yo yun through Kung experience. paano, Yes. para alam mo na kung paano mag-deal with sa mga things na itetest yung peace mo. Mm-mm. Ikaw, what do you do when you believe in God pero you're tired? Sa ngayon. Sa ngayon kasi hindi naman mawala yung feeling na you're tired. Pero siguro ang pagkakaiba lang is tired pa rin ako dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari sa life, ganyan. And yung feeling ko nga na parang ang tagal ko na nandito na ginagalingan ko naman, ganyan. Parang wala pa rin nangyayari sa career ko and everything. So yun yung tiring for me. Pero ang pagkakaiba na ngayon is hindi ko na pinipilit na mangyari agad yung pangarap ko. Yung parang ganun. Nang isang Parang, biglaan. Oo. Ang mas importante na siguro sa akin for me now is ano yung mga bagay na e-enjoy kong gawin
And if magbunga siya ng makilala ko and everything and ganyan, yun na lang yung bonus doon. Kasi dati, alam mo yan, te, yung parang kung paano ko i-pressure yung sarili ko sa mga bagay-bagay, sobrang nakaka-stress talaga. Pero True. dumating na rin ako sa point na yung pagka-tired ko is more on, more on napapagod na ako sa Pagiging pagod. sa pagiging pinapagod ko yung sarili ko. At sa pag-wine. Oo, sa pagwawine, sa ask ng mga bagay na hindi ko pa naman siguro deserve and hindi pa ako ready to experience it. So parang it's more of trusting the process na lang. Yeah, acceptance and trusting the process. Parang para by the time na ibibigay na sa akin, ready na yung buong ako. That's the art of letting go. Actually. Oo. Yung hayaan mo na lang. Thank God talaga at dumating na ako sa point na yun kasi nakakapagod talaga mag-isip. Tsaka nakakapagod abang. Yun Tsaka yung feeling mo nakakapagod. laging you're in a rush. Parang lagi mong iniisip na, ay, gantong edad na ako, walang ganito, ganyan. Pero pag na-master mo na yung art of letting go, si God na bahala dyan gumawa ng paraan. Oo. Talaga you have to trust God's perfect timing for you. Yun na yung mga iniisip ko din ngayon. Para din hindi na ako ma-stress. Kasi baka mamaya, Kalbo ka na. Makuha mo, kalbo aside ka na. doon pa, umalay mo, bigla na lang akong, na ikinamatay ko, yung stress. Gawa ng, hindi ko na talaga naabot yung tamang timing for me kasi namatay na ako bago Sobra ka yung mag-isip. timing. Oo, Sabihin kasi nila, kamamatay ko. Bibigay naman kasi yun sa'yo, nakatadhana na eh. Kaso, sobra ka kasi mag-isip. Nakainiba mo yung timeline mo. Dapat eto kasi, dito pa lang ibibigay. O, namatay ka na kagad. Na. So, good luck na lang. Ikaw. Ako, when I'm tired, What do you do when you believe in God pero you're tired? ini-enjoy ko na lang yung journey. Kasi parang mas importante sa akin, ma-enjoy yung journey mo kaysa mapuntahan mo kagad yung goal mo. Parang, alam mo yung kay Jiwon, yung sa Marry my husband. yung sa daan, may 2 daan. Isa tuwid, yung isa naman, scenic route. So, feeling ko dinadaan ako ni Lord sa scenic route. May mga iba-ibang experiences. May super down, may ups, tas may mga sakto lang. Pero nai-enjoy ko yung journey so far. Parang hinahayaan ko na lang din na kung saan mo ako dalahin, sige. Go. Basta, di ko na ikaka-stress to. Na lang talaga, trust na lang talaga. So yun, kaya parang feeling ko hindi rin ako masyadong nasa-stress. Kasi may ganun akong thinking na enjoy mo yung journey kasi yun talaga yung Meant for you. yung dadaanan mo. And yung end goal mo, mararating mo din. Pero kung di mo na-enjoy yung journey, paano mo Pero ma-appreciate it's a yung end matter goal? of kasi, feeling ko yung end goal natin, yung destination natin is mapupuntahan natin. Depende na lang sa mga pipiliin nating route. Daanan. So parang, okay, dito ka sa scenic route. Okay, dito ka sa easier route. Pero wait lang, may challenge pala doon. Kasi yun yung parang Bandersnatch ng Netflix. Di ba yung parang, basta yung feeling Parang ko- paradigm shift lang din. Halimbawa, may nadaanan ka ditong slums, kunwari dito, sa scenic route na pinili mo. Sa perspective ng iba, parang, ay, ba't may ganyan? Yung scenic nga yung pinili ko. Pero sa perspective na isa naman is, ay, ganito pala sila mamuhay. Ito yung mga dapat kong matulungan soon. Mga ganon. Ayun yung mga parang, iaano mo lang. Parang it's a matter of Perspective. kung paano mo itatapat pa, yung lens mo in life. I-adjust mo ng ganon. I-adjust mo yung lens mo to see the bigger picture ba? Okay. So ngayon, wala tayong mga tanong na hinanda. Pero, Okay. more on, di ko nga alam kung kakayanin mo to eh. Kaya sabi ko, kaya mo pa ba? Kakayanin ko. Eh di kasi, anto ka na kanina. Inaantok na kasi ako, guys. Kasi nga nag-a-adjust akong body clock. Pero laban. Ngayon, nasa different route naman tayo dahil nabanggit natin. Ah, Ano tayo dito? Personal stories naman yung titirahin natin. okay. Ngayon, Enzo, was there a season when faith felt weak? Oo.
Siguro nung kailangan ko ba specific or hindi naman? Personal story, kung anong lang kaya mo i-share. May time Walang na, pilitan. may time nung 2021 yata, or 2022, nasa QC tayo nito nakatira, na ayoko na mag-sign of the cross. Kasi, ewan ko, hindi ko alam. Wala lang, ayoko na mag-sign of the cross. Pero nagpe-pray Ganyan, ako. Pero hindi na ako nagsa-sign of the cross. So, bago ako matulog, hindi ako magsa-sign of the cross. Pero nagpe-pray ako. Tapos, ang natatandaan ko is more on parang galit yung nararamdaman ko nun. Na parang, God, bakit, ba't hinayaan mo pa kami tumira dito sa QC? Ang mahal-mahal ng tinitirahan dito and everything. Tapos wala naman akong trabaho. Wala naman akong masyadong ganap sa ABS. So, yun yung mga kinakagalit ko na parang, ayoko na nga mag-sign of the cross. Mga petty things lang na, hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun. So, ayun, siguro yun yung isang part na naging weak siya, pero hindi nawala. Kasi nagpe-pray pa rin ako, pero meron lang ako sa isip ko na, hindi ako mag-sign of the cross. Tapos, siguro din, wala, feeling ko yun na yung weakest na naaalala ko ngayon. Simula nung pandemic hanggang ngayon, yun na yung pinaka-weakest na naaalala ko. Ako naalala ko naman yung nung hindi ako makahanap ng work nung 2021. Tapos di ba na-scam pa ako nung isang client? Yun, yung parang, ano ba yan? Wala na ako makuha. Tapos, 500 na lang yung laman ng bangko, pinang-tinola pa natin. Oo, yung pinang-tinola natin. Tapos, pero nagkasya ng buong araw. Paano tayo nagka-pera nun? Yung tira pa. Nun sa ano mo. Hindi, wala na nga tayo pera nun 500 na lang eh. Tapos after hindi, meron akong Kumu. Tapos meron akong nagka-client na ako nung 21, pero di ba naka-hold pa, wala pang, di pa nasweldo. So yun. Parang yung time na yun din yun sa akin yung isa sa pinakamahina yung faith ko na hindi na ako nagpe-pray pag natutulog. Yun Tinigil din ko siya. Yun yung time na yun. Tinigil ko siya ng totally. Kasi pag natutulog ako, doon ako nagpe-pray at doon ko kinakausap si God. Tapos yung time na yun parang, hindi ko na kinakausap. Pag naman. Ganun. Ang hirap kasi, alam mo, yun din naman yung natutunan ko din talaga. Ang daling magalit, ang hirap maniwala. Pero, basta ang hirap i-explain. Pero ngayon kasi, parang mas madali ng maniwala kesa, madali din naman magalit, pero ikaw na yung mapapagod. Na parang, ano bang kinakagalit mo? Diba? Tsaka sayang din naman yung time pag nagalit. Sayang yung energy, sayang yung time. Parang, na lang siguro, gawin mo na lang din siguro yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. To alleviate. Tsaka to make things na pinapangarap mo a reality. Parang gano'n. Kasi, di ba yun sinasabi ko sa'yo, parang nagawa ko na lahat, ginagalingan ko ng mga ganito, ganyan. Pero pag trignan mo mabuti, hindi ko pa ginagawa lahat. Di ba? Hindi pa yung ultimate best. Meron ka pa. Hindi. So parang, shut the F up. doon na lang natin minsan nasisisi sa kanya. Pero, hindi pa natin talaga nagagawa lahat ng pwede natin gawin. True. Ayun lang. So, tanong ko naman sa'yo ngayon is, was there a time when prayers were delayed? Oo naman. Diyos ko. Parang most of the time naman. Diba? Hindi naman ata agad binibigay sa atin. Feeling ko, sobrang swerte. May mga times na binibigay ka agad. Dahil siguro, alam niya na yung lessons and alam niya na kung paano i-handle yung certain situation na yun. So, binibigay agad. Pero, siguro mga 90% of the time is delayed. And hindi siya binibigay ng eksakto. Iba siya. And kung paano mo hiningi. Pero mas fit sa'yo. Tapos marirealize mo na lang na, oo nga no, kasi kung nabinigay sa akin yung isang trabaho na yun, baka ganito yung yung naging experience ko. Mga ganun. Tsaka din feeling ko, pag inisip mo, hindi siya fit sa hiningi mo nung time na hiningi mo siya. Pero nung binigay sa'yo, mas fit na siya kung ano ka nung time na yun na. Yung parang, ang galing. Kasi kung siguro binigay sa akin kung paano ko siya hiningi, kunwari years ago, hindi na siya mag-fit sa akin ngayon kasi ibang tao na ako ngayon. Iba na yung perspective ko, iba na yung So,
Yeah, oo. Madaming times talaga na delayed. Ayun. Okay. And was there a moment when doubt showed up? Oo naman. Diyos ko. Parang yes dito ang sagot. Yes. Oo. Ang daming doubts. Sobrang daming Ang doubts. tanong na lang dito is kung paano mo lalabanan yung mga doubts na yun talaga. Mahirap siyang labanan. Mahirap, oo. Lalo na pag sarili mo yung kalaban mo. Kaya nga kaya nga dati parang hirap na hirap ako na pag kunwari may mga nambabash sa akin na parang nadadown na nga ako. Tapos may mga bababasa pa akong mambabash. Mm-mm. Parang inano nila, kumbaga confirm nila yung nararamdaman ko sa sarili ko. Mas Kaya mas- pananiwalaan mo din, no? Oo, kaya mas lalo tuloy akong nawawala sa ano. Pero ngayon kasi, kahit kinikriticize ako ng sarili ko, mas nananaig na sa akin yung hindi. Mm. Kaya. Okay. So these are the hard questions naman. Okay. Is fate still fate if you don't feel anything? Fate pa rin ba yun kahit wala ka nang nararamdaman? Or kahit hindi mo nararamdaman? Baka hindi. Ewan ko. Ako feeling ko, ang fate is fate lalong-lalo na kapag hindi mo nararamdaman. Kasi isang kahuhugot ng ano, di ba? Paano ko ba-explain? So nananalig ka, may fate ka na mangyayari yung bagay na gusto mo, pero wala pang nangyayari. Hindi mo na, ako kunwari, di ko nararamdaman ngayon, pero naka-hold on pa ako. Naniniwala ako and nananalig ako na mangyayari yun soon. Yun yung tinatawag kong fate talaga. Okay. Iba pala yung ano mo. Interpretation. Iba kasi yung akin, naisip ko yung kay Tanjiro sa Demon Slayer. Go, explain mo, dali. Para mas magets din. Ano nga ba yun? Hindi ko alam kung mismo kay Tanjiro or what. Pero ang naiisip ko kasi is yung wala ka na-feel na anything at all, na lost ka sa white void, ganon. Or dark void. Pero as long as meron dyang isang napakaliit na butas kung saan nandun yung light, as long as nandun yun. Di ba parang wala kang mararamdaman, hindi mo makikita or ano. Pero merong isang light dun na Parang hope naman yan. oo nga, parang mas and then, kaya nga hindi ko ma-explain kasi parang hindi siya pasok. Mas tama yung explanation mo. Yeah. So please delete that. Please unsubscribe. Mas hope now. para mas yung hope, para mas pumasok siya sa hope. Pero okay lang din. Maganda rin naman siyang analogy for hope. So ibahin na lang natin yung tanong, is hope still hope if you don't see anything? Okay, next. Okay, can you question God and still be faithful? Oh. Siguro. Pwede mo siyang questionin and still be faithful. Pero feeling ko lahat ng tao, hindi ko nila lahat ha, baka meron mga hindi naman. Mostly, talagang dumadating sa time na kine-question at parang, Lord, Bakit God? Bakit mo ito binigay? ba't mo ginawa sa akin to? Charing. Patawarin mo ako! So may mga ganun din. Pero, yun, may mga nagla-lash out nga kay God, di ba? So, Na-experience ko na nga din. bakit? Pero hindi sa interview. Totoo naman. Di ba? Parang Pwede mo naman sabihin nag-lash out ka. nagla-lash out ako in my mind Ah. kay God. Na parang bakit? Pero syempre walang sagot. Pero somewhat, after ilang weeks, after ilang months, after ilang years, nare-realize ko din naman yung kung bakit. Yun nga, hindi kasi nga agad-agad naman pinaparealize sa'yo kung bakit. Pero ayun, thankful ako na parang hindi na ako Hindi mo na hindi ko kine-question. na question. Tsaka kung ibigay ng Pagod na circumstance ako sa'yo. Oo, yung parang iniisip ko na lang talaga na walang bibigay sa akin challenge na hindi ko kakailanganin yung lessons in the future. Yun na lang iniisip ko talaga na binigay sa akin to kasi siguro somewhere in my life in the future ay magagamit ko tong lessons na natutunan ko ngayon. So, Para hindi ka na mapunta sa sitwasyong ito ulit. Ganun. And ready na nga ako to face kung ano man yung Challenges na ibigay. challenges. Kasi Na same na ganun. once na lumevel up yung buhay mo, iba-ibang challenges ibibigay kasi dyan.
Mm-mm. So parang kumbaga, nakuha mo na yung kailangan na experience, XP, para dun sa next level mo is, kaya mo nang harapin yung mga strong monsters. Saka din kasi No? I think, iba-iba tayo ng, malamang iba-iba tayo ng purpose in life. Ah. Tayo, lahat ng mga tao. Kaya minsan yung pag nakakita ko sa mga social media, like sa TikTok, ng, kunwari, challenge nila na, for me, sobrang bigat noon. Sobrang ganyan. Sabi ko, oh my God, sana. Pag na-experience ko to, hindi ko to kakayanin. Mga mas Ganito, grabe pa, ganyan. no? Oo, yung mas grabe. Mga Pero, ano nila yun eh, life nila yun. life Lesson nila yun, challenge nila yun. So, siguro, kaya yun nangyari sa kanya kasi may nakaplano si God for them in the future na something related to that. Or sometimes, lesson na, na makukuha dun sa nangyaring yun sa buhay nila. ang pinakagrabe nating napanood na ganyan, yung kay Tony Talks, yung sa bus. Ina-aksidente. Oo. Yung mga parang, paano nyo pa nagawang mag-ano? Tapos grabe yung ano niya, no? Yung pinatawad niya yung bus driver. Kasi may pamilya nga din naman yun, paano ang ano. Ang galing yung naisip niya yun. Sobrang bait niya. Sobrang wow. Oo. Sobrang grabe. All because naisip niya yung ano ni God talaga. Plan for him. Sobra yun. And ang siguro naging purpose niya is para sa ating mga humina ang faith. Diba? Na iparealize na tiwala ka Kasi lang. nung napanood natin, parang, paano yun? Paano, hindi, lalo na, di ba sabi ko nga sa'yo, nung napanood natin yun, out of nowhere, kasi may ginagawa ako nung nagtitiklop ako ng ano, tapos nagpe-play lang yung mga videos, tapos biglang yun yung pumasok, tapos parang, about forgiveness yun. Oo. Ang one issue ko, kung napanood yung iba naming podcast, ang pinaka nahihirapan akong aralin at i-resolve sa akin as of now Is is forgiveness. Yes. Tapos bigla nag-play yun. So parang, ang timing naman no, nung bigla nag-play yun. Kasi yun nga yung nahihirapan ako ngayon. So, Yeah. yun. Okay, tatanungin naman kitang sunod. What is the difference between faith and blind optimism? Ikaw muna. Para makakuha ko ng idea. Hindi na ako makapag-isip. Feeling ko, oh my gosh, ang hirap niya i-explain. Ba't nilagay mo? Kasi para din naman may discussion tayo sa mga audience. Pinasa. Ang tanong nga ito kasi hindi para sa atin. Para ito Hindi sa mga para sa manonood. inyo. Oo. Kasi hindi na kayang sagutin eh. Na feeling ko, somehow may mix of both yung faith. Pero, I gets ko na. Faith is nananalig ka na mangyayari yung halimbawa bagay na minamanifest mo na magkakatotoo. Pero may ginagawa ka to be able to have that. Halimbawa, gusto mong maging gusto mong maganda yung makuha mong trabaho. Ano gagawin mo? So, mag-e-effort ka na mga, hello sir, this is ganon. Mag-enroll ka sa mga Madami, module, oo, mga courses, ganyan. courses. So, may effort kang ginawa para mapunta dun sa minamanifest mo and sa goal mo. Ngayon, yung blind optimism is namatay ang ilaw. Blind na nga yun, di ba? Ang galing. So, ang blind optimism naman, feeling ko is, Doon ka na lang nakaasa. naniniwala ako na maganda mangyayari bukas. Ano ginawa mo ngayon? Wala. Wala. So, yun. Feeling ko, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun. Yun na yun. And that was it. Mic drop. Mic drop. Okay. Pinitik. Why does God... Hindi pa! Ano? Hindi pa tapos? Ikaw, ano sasagot mo? Same. Okay. Agree. Why does... Daya eh! Ayun na, sasabihin ko pa, pahabain mo pa. Okay. Okay. Why does God sometimes allow suffering? Oh my gosh. Alam nyo, na ano naman ako dito. Kaya nga, nung pagbabasa mo pa, ano? Oh my God. Hindi kasi meron akong libro dito na ang title is Fuck. Why Do God Allow
rape, parang something gano'n. Mm-mm. So, nandoon eh. Bigay ni Phoebe. Bigay ni Phoebe Fructuoso sa akin. Actually, hindi ko pa siya mabasa-basa. Kasi nga, ever since nung sinabi ko yung story ko, yung side of the story ko sa nangyari sa aking abuse, hindi ko alam kung ano. So, hinayaan ko na lang Hindi mo na siya binabasa muna. Hindi ko muna siya binabasa. Pero meron ako dyan, bigay niya yun. Ay, nandun eh. Mm. Tapos, ikaw sumagot niya. Why do you think God allows, suffering? Hindi, wait lang. Tapos sasagot na ako eh. Meron akong, sino bang nagsabi sa akin nun? Hindi ko matandaan kung sino exactly yung nagsabi sa akin nun. I'm not sure if si Ate Chinchin Abellanosa ba yung apelido niyan? Or someone. Ang basaan sabi niya, I'm sorry, non-verbatim, parang, I'm so sorry, but I think there are people like me na destined to experience the things that I've experienced in the past, to be able to help those people in the future na hindi na ma-experience what I've experienced nung bata ako. So, somewhat, kami yung mga instruments, and sa amin nangyari yon kasi kami yung may kayang i-process and kami yung strong enough na ma-experience yung mga bagay na yon to be able to share doon sa future generations yung mga dapat i-share about it na matutunan nila from our experience para hindi na nila ma-experience and para maano din ba, ma-call out yung mga perpetrators and mga tao na nabubuo na sa isip nila to do the things na ginawa ng mga perpetrators namin sa mga kung sino man na gagawa nila. So, kaya nung sinabi sa akin yun, sabi ko, parang naano ko na stunned ako na wala akong masyadong kasi ang galing ng pagkakasabi niya sa akin eh. Babe, you're gonna make me freeze. Oo. Na parang okay. So ayun, yun lang. Yun yung naiisip ko lang about doon nung yung sinabi sa akin. Ikaw? Feeling ko naman hindi talaga siya suffering in a way. Hindi lang, sa ibang perspective naman to. Hindi naman sa lahat. Kumbaga, may tinuturo lang sa yung lesson nga. Kung papaano mo haharapin yun. And ma-apply mo siya sa ibang parts ng bagay ng buhay mo. Sa ibang aspect ng buhay mo. Para hindi mo ma-experience yung unknown. Kasi hindi mo naman alam kung hindi mo natutunan yun. Ano mangyayari sa'yo, di ba? Kung hindi mo natutunang hindi ko alam hindi ko alam kung paano explain, pero may mga bagay ka matututunan sa ibang bagay na gagawin mo to in the future para hindi mo ma-experience yung mga mas dark pa dun sa na-experience mo. So, I think that's why God allows suffering. Okay, moving on sa ating next is, what habits help you stay spiritually grounded nowadays? Ikaw muna. Haba na sinagot ko eh. Anong habits mo? Sige. Ako, nagdadasal ako every night. Pero minsan nakakalimutan ko na kasi nga tinigil ko, di ba? Yun yung parang isa sa mga ginagawa ko to be spiritually rich pa rin. Tapos, dito tayo nagsisimba eh. Tayo nakakapagsimba. Pero, ayun, kinakausap ko rin siya minsan sa shower. Parang, Lord, ikaw nang bahala sa ganito. Sumasagot naman siya, yes, nak. Copy. Sabi ko, okay. Gotcha. Nag-uusap naman kami parang tropa lang. Ganun. At dito, ako naman parang same lang naman tayo yung about sa prayer. And, nung nasa Korea, before ako pumunta ng Korea, may dumaan sa TikTok ko na something about sa faith. And para siyang reading. Ano yun?
Hindi ko alam kung correlated yung faith hindi. at reading. Pero parang magkaiba kasi yun eh. Pero kasi, sinadjust niya na i-pray, aside sa personal prayer mo, i-pray yung protection prayer ni Saint Michael, The Archangel. the Archangel. And nung nasa Korea ako, yun yung pinipray ko muna bago yung personal prayer ko. And I feel so, so guarded, parang ganon. Kasi nga, yung sinasabi dun sa prayer is parang, protektahan mo ako sa mga evil, ganyan. Ganon. Ako pala So, evil. feeling ko, sobrang ko nun, sobrang guarded, ganyan. So, ayun. Tapos, aside from that, may mga tao tayo, di ba nga, na encounter na biglang out of nowhere na pag-uusapan natin yung about sa pagsimba, about sa faith. Even sa Korea, si Ma'am Shimelay, biglang, yun yung napag-usapan namin, na iba na yung pananaw ko when it comes to God, ganyan. Tapos, pati si Sela, kaya nga sabi ni Ma'am Shimels, one time mag-recollection daw tayo. Kasi sabi niya, Hindi pala kayo nakapag yung forum, parang open forum. oo, hindi. Yung parang, hindi, tsaka nag-grocery tayo dati, di ba? Yung nag-Korea tayo dati. Sa hotel, sa Sa lobby. So, hindi namin siya nagawa kasi nga, at this time, kasi 4 days po kasi kami nag-taping doon. So, walang chance na magawa talaga yun kasi sobrang dire-diretso yung mga taping. Bilis ng pacing na, no? Ganun. Pero hindi namin nakakalimutang magdasal before mag-taping. Yun talaga. Maghingi ng ng guidance sa mga gagawin naming mga laro. Kasi syempre, very physical talaga ang laro namin doon. Ang taping. Okay. Ganito na lang pala role natin. So, pag nagsalita ka, ikaw yung dulo. Ikaw ang babasa ng tanong para yung susunod, gaganon. Para flow, gaganon. Okay. Go. How do you hear God's voice in chaos? Feeling ko ang chaos. Gawin mong nakakatawa. Pilit mong nakakatawa. How do I hear God's voice in chaos? Feeling ko lagi ko siya naririnig. Pero minsan, sa sobrang gulo na ng buhay, ang hirap piliin ng boses niya na Na positive. marinig. Kapag yung puro negative kasi, yun mga nangyayari sa buhay. Parang hirap piliin ng boses na yun. Kasi matining na lang yun Kasi ang daming ingay na ng Utak mo. chaos. Oo. Pero, ginagawan ko pa rin ng paraan na piliin yung napakaliit na thin line na yon ng boses ni God. Even if magulo na yung buhay. Kasi, kung magulo na yung buhay mo at di mo papipiliin yung nag-iisa na yon na maliit, na nagpupumilit na mag-crawl sa'yo, lalong gugulo ang buhay mo. And hindi mo hindi mo makukuha yung love ni God agad kasi hindi mo marirealize kasi hindi mo pinipili yung boses niya. Kaya feeling ko, yun yung parang analogy ko sa isip ko and yung visualization para marinig ko yung boses niya na okay lang yan, nandito pa ako, surrender mo lang. Ikaw ang makakasagot niya. Magkaiba kasi tayo ng ako hindi ko talaga naririnig yung boses ni God pag chaos. Talagang chaos lang talaga yung nasa isip ko. Pero ang ginagawa ko, ang natutunan ko nang gawin is hinahayaan ko lang yung chaos. So parang Let it magkagulo pass. kayo sa isip ko. Okay, mas-stress ako, ganyan-ganyan. Pero pag humupa na, doon na papasok yung Isang hope. buga. Oo, na parang baka naman may magagawa pang paraan. Tatawa ko sa'yo pag ganyan, Baka yung naman. aftermath. Oo, kasi diba sabi ko sa'yo, pag gigil na gigil talaga ako sa mga pangyayari, talagang super negative lang yan iisip ko. Pero ang maganda na kasi ngayon is, nag-give talaga ako ng time to process everything. Kasi nga, ang initial response ko kasi talaga sa mga bagay na kinaiinisan ko, yung mabilis ako magalit and everything, is anger talaga. Siya yung nahawak talaga. Tsaka parang gusto kong, sinaktan mo ako ng salita, sasaktan din kita ng salita. Yung parang ganon. Pero, Si anger naman na nandiyan. nakokontrol ko na siya ngayon na parang, okay, napipikon ako, nagagalit ako, dito muna ako sa isang side.
hindi na muna ako magsasalita, hindi na muna ako haharap sa tao or ano, kailangan ko muna siyang pahupain sa isip ko and i-process yung mga bagay-bagay para dumating ako dun sa point na baka naman kaya niya sabi to is ganito, baka naman kaya niya ginawa to is ganito, ganyan. Kasi kung pangungunahan mo ng bibig agad, hindi mo mapag-iisipan yung mga lalabas sa bibig Mas mo, mabilis kasi. makakasakit. Mas mabilis mag-process to kaysa dito. Oo. Di, tsaka talagang kung ano yung unang naisip mo. Actually, pag galit kayo, di ba, kung Oo. anong maisip mo talaga na parang, Guilty as saktan mo ako, charged. sasaktan din kita sa pananalita. So, I think, doon siya pumapasok si God sa, siguro ganun din, yung parang may thin line siya doon sa gitna ng chaos sa akin, pero hindi ko nga naririnig. And parang hinahayaan ko na, sige, magkagulo kayo dyan kung anong gusto nyong isipin. Tsaka pag magulo talaga. Pero mahirap after nun, doon naman siya pumapasok. Mm-mm. Na parang pagkalmado na ang lahat, bigla niyang, siguro kaya ganito, kasi ganyan. Siguro, ganyan, ganito. So, masasabi ko din talaga na ang laking tulong din talaga siguro ng experience in life and maturity. Kasi marunong ka na ngayon mag-process ng mga emotions. Yun nga, di ba, yung sinasabi natin na parang don't let emotions control you. So, dapat talaga ikaw mag-control ng emotions mo. So, my way is ganon. Go, magkagulo, pero after nun, doon ako magpa-process. So, yun. Okay. So, what does your faith look like in your career, relationship, and finances? Relationship and finances. Sa career and finances, talagang dyan ako, parang God, please. God. May ganito. Saka parang God, kaya ko ba to? Kaya pa ba namin to? Kasi sa relationship, given yan, sa love relationship, andyan So parang, at least, and sa mga relationship ko sa friends, sa mga family, okay naman so far. So, dun lang ako talaga nito-challenge sa career and finances talaga natin. So, dun ako dasal na talagang Lord, keep up. sana, Lord, sana naman, ganyan, ganito. Pero alam mo, somewhat, na-realize ko na pag nagdadasal ako ng gabi, hindi ko na masyadong fino-focus yung kasi meron akong script niyan ng prayer ko. Tapos, kumbaga may script ako ng prayer, pero meron pa din akong pinapasok na something spontaneous na prayer ko. Pero isa sa mga script ko sa prayer ko sa kanya is sana po bigyan niyo ako ng something to look forward to, ganyan. Career, ganyan. Kaya dami niyang binigay sa something to look forward. Oo nga eh. Pero sobrang thankful ako. Tapos, ang tawag dito, hindi ko na siya masyadong fino-focus sa prayer ko na humihingi ako ng something, pero mas more on forgiveness na ang hinihingi ko. Kunwari, sorry po sa mga nasabi ko today, naisip ko today, or whatever na nagawa ko today, na medyo masama, ganon. True. So, yun yung mas fino-focus kong i-pray sa Kanya. Na yung forgiveness ko sa Kanya sa mga maling nagawa ko for that particular day. Tapos... Parang hugas na agad. Oo, parang ganon. Kasi, wala. Ang sarap lang din na parang mo ba? Kino-call out mo rin yung mga maling ginawa mo for that day. Which is true. Ako din naman, same lang din naman ang take ko dun. Kasi sa career, 'di ba, kailangan natin ng source of income. Talaga namang nagpe-pray ako malala na Lord, ikaw na pong bahala dito. Sinusurrender ko na to sa iyo. Pero ginagawa ko yung best ko ngayon. Ikaw na lang yung guide ko. I-guide mo ko kung saan talaga dapat. Kasi talagang ayun naman yung maganda sa atin. Magkadikit lang yung career at finances actually. Oo. Diba? Syempre, wala kang finances kung wala kang career. Diba? So, pwede ka magka-career pero wala kang finance. yeah. Diba? Oo nga, no. Oo nga pala. Pero para mag-correlated siya somehow dun sa mga hinihiling ko. Lord, magkasama na lang yung dalawa, Ikaw na bahala dyan. Tapos, pero ang maganda naman kasi sa ginagawa natin ngayon, I think, is
I-put Di ba on the ngayon work. talaga nagva-vlog ako, nagpa-podcast tayo, sa social media and everything. Ang maganda naman, I think, is nag-invest talaga tayo ngayon ng time sa gusto nating mangyari in the future when it comes to our social media presence and yung gusto nating maging career So, yung soon. So, sa ngayon talaga, hindi talaga pa kumikita. Wala pa kumikita. Di ba? Yung vlog ko, nawala yung monetization. Yung sa'yo, nagsastart pa lang naman. Itong podcast, hindi this is naman, actually fate. hindi naman ganong kadami nanonood. Ah. Pero, yeah, exactly. This is actually fate. Na alam namin, one day, parang this will all make sense. Hindi siya blind optimism kasi may ginagawa tayo. Exactly. Araw-araw kami, guys, nag-edit ngayon. Araw-araw kami nag-shoot. And you know, Iba-iba. one day, we're gonna look back sa mga videos na to and parang maiiyak tayo na parang, oh my gosh, that time, yan yung nararamdaman natin. That time, wala parang nanonood ng mga pinoproduce natin online. Pero, ayun nga, naniniwala kasi ako na once it's out there sa internet, Nandiyan it na yan. stays there. And people can just go back sa mga videos na ito and alam mo yun, yung mag-resurface yung mga past videos mo mapanood nila. True. Example, yung kay Zara Larson ngayon. Lumilitaw. 7 months ago na yun. Totoo? Oo, pero kailan na sumikat? A few weeks ago. Mm-mm. 'Di ba? So, hindi mo rin talaga alam yung perfect Divine timing timing. ni God. Talagang, you just have to trust the process. Okay. Okay. Closing na tayo. What would you tell someone losing faith right now? Don't. Siguro dadating sa buhay mo na parang mawawalan ka ng faith. Pero, siguro kailangan mo lang hanapin. And if this is the right time, and napanood mo tong video na to namin, siguro ito na yung time mo para malaman mo na huwag ka mawawalan ng faith ever. Kasi nawalan din kami ng faith for quite a while, to be honest. Pero, yung pagkuha nun is napakahirap din. And kung nawala na yun sa'yo ngayon and wala ka pa ring faith, baka ito na yung sign mo from God to have faith. Also, just to add, this is sinabi niya, I'm so sure, I'm 100% sure na kay God walang late Oo. sa pagbabalik ng faith sa Kanya. And if you're feeling like you're lost or nawala yung faith mo talaga totally, I think God will understand that. Pero there will come a time na pag gusto niyo munang bumalik sa pananalig sa Kanya, tatanggapin ka pa rin niya ng Anytime. open arms, di ba? Di ka na. Tapos, ayun lang, yun yung masasabi ko. Wala na pala ako masabi. I mean, pag nawalan ka ng faith, hindi rin naman, kasi as much as possible kasi kung ako bilang parang about sa faith, ayoko kasing isungal-ngal na parang kayo na sa viewers Tsaka na hindi siya parang kung pwedeng napanood nyo to at wala kayong faith ngayon, ito na yung sign nyo. Hindi it's not like that. I think the best way ng pag-aano nito is kung paano ginawa ni Ma'am Shimelay sa amin. Kasi si Ma'am Shimelay, kung alam nyo, sobrang devoted follower of Jesus Christ yan talaga. Grabe yung pagdadasal niya and everything, pag-share niya ng wisdom and everything sa aming Word of God. Pero never niyang ipinilit sa amin. Like, nung nag-open nga kami ni Sela sa kanya nung nasa Korea kami, na in-open ko din yung atin na parang talagang ngayon, iba na yung faith natin kay God, na wala namang pumilit sa atin na maging ganito, ganyan. Tapos sabi niya, tuwan-tuwa daw siya kasi bilang siya, ayaw niya din talaga ng parang porke siya sobrang grabe yung faith na parang dapat ikayo din ng mga friend ko. Hindi niya pinipilit yun, kaya sobrang natuwa daw siya, kaya may gagawin na tayong activity na parang recollection na ang saya daw niya na this time daw, hindi siya yung nagpumilit, pero tayo yung nagsabi na ganun na tayong ka-welcome ba sa faith and everything. So sabi niya, ang saya ko, Ens. Ang saya ko, Ens. Ganon. So, kaya sobrang salamat din kay Ma'am Shimelay at sa ibang mga tao na hindi kami ginajudge, hindi kami sinusungal-ngal ng faith, ng about sa faith, nung time na hindi pa talaga tayo super, hindi, wala na judge sa atin. Walang nang ganon. Kaya parang mas nakakatuwa siya
Na ma-feel. Nasa sarili natin ang galing. Okay. Inside us. Is there a reminder for people waiting on God that you can say to our audience? Waiting on God. Paano waiting on God? Na marinig sila. Ganun. Oh. Siguro yung sinabi nga namin kanina, yung prayers natin, hinihingi natin kay God, dapat talaga paghirapan natin kasi I don't think na ibibigay sa atin ang isang bagay nang hindi natin pinaghihirapan. And kung hindi pa binibigay sa inyo, ibig sabihin meron pa kayong something na kailangan matutunan kasi you're not yet ready to receive it. Yun yung talagang iniisip ko na now na kaya siguro hindi binibigay sa akin kasi hindi pa ako ready. Kasi ang fragile pa ng emotions ko. Ang Kaya baka lumaki yung ulo mo agad. Or yumabang ako. Or ano, yung mga ganun iniisip ko. So, ang dami pang lessons talaga. Kasi nga, di ba, learning is an endless Ang process. dami kong pinakita sa'yo na ito yung version ganito, ito yung version na ganyan. Anong gusto mong maging? Itong version ng artistang to or itong version ng artistang to? Nakapili ka na. Diba? Parang nakapili na ako kung sino yung iidoluhin kong artista. Yung klase ng, yung pag nabigyan ako ng chance na sumikat and everything, alam ko na kung sino yung magiging, hindi naman magiging ako. I mean, ako pa din ako. Pero yung parang, inspiration ko na maging katulad. Si Ma'am Shimels talaga yun. Kasi grabe yan siya. Grabe ang ka-OA niya sa pag-help and pag-everything. Grabe talaga siya. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang daling sabihin. Ang daling sabihin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero, yun talaga eh. Oo, yun talaga. Yun yung nararamdaman ko na rin ngayon na parang ang luwag na ng loob ko na parang nafe-feel ko na mahirap siyang paniwalaan. Mahirap din siyang explain. Pero hindi ko alam kung anong pero ayun lang talaga yung kaya mong sabihin. Hirap, hindi ko ma-explain. Gets mo siya pagka na-experience mo yung ganong feeling talaga. Para wag kang mag-ano ka na lang, anong tawag doon? Mag-full, ano ba yung, may term doon eh. Yung parang mag-ano ka na lang, surrender. Total surrender. Ayun yung sasabihin ko. Yung at aking reminder for people na waiting on God, surrender na lang nila lahat ng worries and everything kay God. Hindi naman sila papabayaan ni God talaga. Fairness. Doon ako naniniwala. And napakahirap sabihin talaga na huwag mawala ng pag-asa. Pero kung isusurrender mo na lang lahat sa Kanya, masasabi mong may pag-asa ka pa rin talaga. Kasi sinurrender mo na siya na yung bahala. Pero dapat gumawa pa din. Oo naman. Ayun yung sinabi natin kanina. Wala, ni-remind ko lang kasi baka mamaya surrender pala. Eto agad, Okay, hihiga lang ako dito. Nasaan na yung mga pera ko? Nasaan yung 10K ko? Nasaan yung pambili ko ng ano? So, ayun. Sa'yo Diba? na usapan. I love it. Yun lang naman ang ating napag-usapan today. And, feeling ko, ang tanong ko na lang sa inyo guys is, what would you tell someone losing faith right now? And one reminder for people waiting on God din. Sagutin nyo yan sa aming comment section below. You can share your thoughts and everything. And para share din para din makita natin yung ibang insights, perspective, diba? insights. So, Iba-iba tayo ng pag-iisip. Paniniwala and everything. Yeah. So, ayun lang naman. Ang saya naman ang usapan. Very Quick lang. On On time? Hindi sa umagang-umaga, no? Yes. Saya. Very morning related. So, ayun lang. Maraming salamat, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe sa podcast channel namin na ito. And of course, include nyo na rin yung podcast, yung channel niya na YouTube and yung channel ko din. So, ayun. Kung gusto nyo naman makita yung mga kalokohang side namin, puntahan nyo yung mga YouTube channels namin. And, ayun lang. Maraming salamat. Bye!